Kinuha po nila yan, bilyon-bilyong piso po yan. Yung PhilHealth, 60 billion. Ang PDIC, 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang bilyon po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din yung ating panawagan, hindi ba? Doon sa country manager ng SGV na naging bahagi ng budol na ICI na si Binibining Rosana Fajardo, sana'y mag-resign ka na, do a Babe Singson at bumalik ka na lang sa iyong prestihiyosong kumpanya at posisyon bilang country manager ng SGV. Kawawa naman yung mga kliyente ninyo yung naglalakihang multinational company, malalaking domestic company na tinitingala ang SGV. Tapos ngayon, yung kanilang country manager ng SGV, tagalaban na lang ng mga pagnanakaw ng mga sangkot dito sa flood control mess. Meron naman kayong karir, Ma'am Rosana Fajardo, ganda ng karera ninyo, respetado kayo ng industriya. Sana bumalik na lang kayo ron, huwag na kayo magpagamit, huwag ka na maging deodorant, huwag ka na maging deodorizer. Masangsang po talaga hindi kayang pagtakpan, sumisingaw, amoy na amoy ang baho, ang korupsyon at kurakot ng Marcos administration. So marami na pong naghahanap nitong nawawalang 107 billion. Sinampahan ng kasong plunder, nahaharap sa plunder cases sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating Pangulo ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma matapos na maghain ng reklamo ang Save the Philippines Coalition kaugnay ng umano'y iligal na paglilipat ng 60 bilyon na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ayon sa mga complainants, nagkaroon umano ng sabuatan ang mga akusado upang ilipat ang pondo ng State Health Insurer, isang hakbang na ayon sa kanila ay labag sa konstitusyon at nagdulot ng pinsala sa pondo na nakalaan sana para sa serbisyong pangkalusugan ng mga Pilipino. Iginit ng grupo na ang 60 bilyon ay pondo ng mga miyembro ng PhilHealth at hindi dapat basta mailipat o magamit sa ibang layunin nang walang malinaw na legal na basihan. Samantala, sa iba pang balita, ang gusto talaga nila makulong kami. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos pagtibayin ng Court of Appeals ang kaniyang conviction sa kasong child abuse, isang desisyon na nagbabadiyan ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong laban sa kaniya. Ayon kay Castro, malinaw umano ang layunin ng mga nasa likod ng kaso, ang ipakulong sila sa pamamagitan ng mga kasong anyay gawa-gawa lamang. Matatanda ang nag-ugat ang kaso sa reklamong trafficking na isinampa laban sa kanila at sa 17 iba pa kaugnay ng umano'y paghawak sa mga menor de edad. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds, isang malaking anomalya po iyon Salamat sa Korte Suprema sa kanilang paglabas ng desisyon nitong matagal nang nakabinbin na usapin ng constitutionality ng paglipat ng 60 billion pesos PhilHealth funds. Alam mo ninyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. Yun yung dapat ibalik ng Marcos Jr. Administration papuntang PhilHealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60, pero yung 29.9 billion na gastos na po nila So dapat po yun ay ibalik nila yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yon. Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga, merong maisampang kasong kriminal
kagaya ng technical malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder eh. Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging decision po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. Administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo mag-withdraw. Ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga eh. Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Insurance, seguro. Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC, ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ako kayo, may konting background music at nasa labas po ako Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum insurance coverage po ay 1 million pesos per depositor, 1 million per account. Ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international, yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ho ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang seguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin.
Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang ho 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually o semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks. Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung thrift bank, savings bank, loan association, rural and cooperative banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration. Alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito Andyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na. Kalampagin naman ho natin yung 107 billion na PDIC funds. Nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbank o wala pong account o walang bangko, makadali pong makapunta ng bangko at makapag-open ng account following the same flawed and crazy logic of that Lucaret in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung PhilHealth funds, usaping kalusugan naman daw yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital, hindi natatawid ng dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pambubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila. Bakit ang laki-laki ng ating taunang budget, hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun Ghost po yun Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na, ilan na lang ho natitira dyan. Kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan ng country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, yung SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang SGV country manager. Ma'am, sana you do Rogelio Babe Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant dyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw dumumi dyan Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo dyan sa ICI, mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do Rogelio Babe Singson. That is the most honorable thing to do. Mag-resign kayo dyan sa ICI, bumalik na lang ho kayo sa pribado dyan sa SGV. Tanyag yung inyong kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit dyan sa ICI. So ganun din ho, itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito.
Hindi na po siniguro yung deposito. Yung korporasyon, ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion eh. Kinurakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos dyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, per banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh. Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, negative 26. Wag ho kayong maniniwala na yung positive 21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho. Doon po sa survey, yan ho. Okay, check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit eh. Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan, paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sangayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po yung pinakita na sa isang pahina, social media platform ni dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos. Negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo, yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin eh. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? Ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Bangko Sentral. At the time na kinuha po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po noon ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIC, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment. And kung makikita natin yon, sukatan po yon ng investors' confidence. The level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you. Yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week. Sa performance assessment ni Bongbong Marcos. Ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment, bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila
na talamak, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun, ang bigat po nun. Massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y vinalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. No? Mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds? Nasaan napunta? Bakit kinuha? Meron po ang vice chair po noon, nung panahon na yon, wala po tayong magagawa si Recto eh. Siya po yung Secretary of Finance nung panahon na yun. Kinuha niya eh. Siya yung nagcha-champion ng idea na kunin lahat ng unutilized o unused funds or savings ng mga GOCC. Kinuha po nila yan, billion piso po yan. Yung PhilHealth 60 billion. Ang PDIC 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang billion po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din yung ating panawagan, hindi ba? Doon sa country manager ng SGV na naging bahagi ng budol na ICI na si Binibining Rosana Fajardo, sana'y mag-resign ka na, do a Babe Singson at bumalik ka na lang sa iyong prestihiyosong kumpanya at posisyon bilang country manager ng SGV. Kawawa naman yung mga kliyente ninyo yung naglalakihang multinational company, malalaking domestic company na tinitingala ang SGV. Tapos ngayon, yung kanilang country manager ng SGV, tagalaban na lang ng mga pagnanakaw ng mga sangkot dito sa flood control mess. Meron naman kayong karir, Ma'am Rosana Fajardo, ganda ng karera ninyo, respetado kayo ng industriya. Sana bumalik na lang kayo ron, huwag na kayo magpagamit, huwag ka na maging deodorant, huwag ka na maging deodorizer. Masangsang po talaga eh, hindi kayang pagtakpan, sumisingaw, amoy na amoy, ang baho, ang korupsyon at kurakot ng Marcos administration. So marami na pong naghahanap nitong nawawalang 107 billion PDIC funds. At matagal na po natin kinakalampag ito, last year pa. Kaya naman nagpapasalamat ako sa ating primo, meron pong nagpadala sa akin, courtesy of yung Bilyonaryo News Channel po ito para may credit tayo. No? Si Primo Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Hinahanap na po niya yung 107 billion. Mahalaga po na may mga nagigising na tayong kasama na nasa loob ng Kongreso, mababang kapulungan man o Senado, upang magdagdag ng boses dito po sa ating ginagawang advokasya na humingi ng transparency, accountability, peace and security sa ating pamahalaan. Kaya dito po apektado tayo lahat. Kahit po yung mga trolls, kahit po kayo ay apektado. Kung hindi man kayo direkta, siguro yung inyong ate, yung inyong kuya, yung inyong nanay, yung inyong tatay, yung inyong lolo, because dependent din po ang karamihan sa PhilHealth. Pag naubos ang pondo ng PhilHealth, 60 billion kinuha noong 2024. Zero funding ngayong 2025. Imagine niyo may initial allocation na 74 something billion for 2025. Nawala din, zinero din po nila ang PhilHealth. So kung susumahin mo yun, 60 plus 74, 134 na po iyan. Dagdag mo pa ito na 107 billion, 241 billion pesos na agad ang ating pinag-uusapan. Daan-daang bilyong piso na pera po ninyo. Lahat tayo kasali rito. Kanya patuloy ang aking paggabay sa inyo na makabuo kayo ng inyong malaya at matapang na paninindigan at opinion at kuro-kuro. Again, I'm not soliciting that your opinion will be similar to mine. No. Kahit po magkontra tayo, okay lang. Importante, kargado po kayo ng information, kargado po kayo ng knowledge para makabuo kayo ng isang well-informed and intelligent opinion or stand on many important issues ng ating pamahalaan. No? Ito nga, yung PDIC, importante po ito. Nahanap na rin, sana magpatuloy yung aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, na sana'y patuloy niyang i-push sa loob ng Kongreso, lalo na ho ngayon. Mahalaga po ito. Bakit?
Budget season po kasi, panahon ng pagpasa ng ating taunang budget. Dapat ito hanapin. Huwag aprubahan ng budget at hanggat di nalilinaw, nasaan ba itong mga perang ito? Yung dalawang independent representative coming from private sector ng PDIC. Sana naman, tamaan din kayo ng hiya at kayo magsalita. O baka naman, busog-busog kayo kung magkano man tinatanggap ninyo sa PDIC bilang inyong sahod, inyong allowances, inyong per dime at kung ano-ano pang benepisyo. But you must remember, yung PDIC na 107 billion pesos na kinuha ng Marcos Jr. administration, yan po ay may pananagutan kayo. Maaaring hindi pa ngayon, but eventually hahabulin po kayo. Hahabulin kayo, nakakatiyak ako dyan. At baka mangyari, yung inyo pong sunset years ng buhay ninyo, yung pag-edad ninyo, gugugulin po nyo yan sa Sandigan Bayan. Haharapin po ninyo yung mga kasong isasampal laban sa inyo. Mas mainam nang magsalita kayo sa inyong nalalaman saan ninyo dinadala itong 107 billion na pondo ng PDIC. Again, I'd like to reiterate, the purpose of the PDIC ay upang pong mag-provide ng to pay insured deposit pagka pumalya po ang bangko. To provide financial assistance to banks to help stabilize them. Kung may mga bangko are in distress, pwede po silang dumipa doon, pwede nilang tulungan, magbigay ng financial assistance. And finally, to maintain public confidence in our banking industry, in our banking system. Hindi ho nakakabigay ng kumpiyansa itong pati pondo ng PDIC ay kinuha ng Marcos Jr. administration. 107 billion pesos. Tuloy po tayo sa relasyon dito po sa PDIC 107 billion. No? Batiin ko lang po ito at Bisaya OFW. Hello, Attorney Senator Vic, watching from Hong Kong. Marami pong salamat at naririto rin po ako ngayon. Maganda ang klima, malamig. Kay si Gloria Regondola Gemina, galit na ito. At ito si Benito Jr. Manzon. All the proposals that si Ralph Recto, implemented and championed were all miserables. This dude must be held accountable. Yes, I agree. Si Lemoncito Marivic, death penalty sa mga korap. Precisely, Lemoncito Marivic. Ito po yung aking ikinampanya noong huling halalan na kung tayo'y tangkilikin ninyo, tinangkilik po naman ninyo ang inyong lingkod. Aking ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty. Ating amyendahan yung plunder law, ibaba natin yung threshold. Kung pwede hanggang 10,000 lang. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Wala pong justification dyan. Hindi tamang magnakaw. Eto, tama ka. Si Karyang Hilas. May tanong po dito si Karyang Hilas. Kung may pipiliti, sisikapin ko pong basahin yung mga mensahe nyo. Tama po ito, si Karyang Hilas. Yung gold bars nga, hindi alam kung nasaan. Tutungo po tayo dyan, Karyang Hilas, nabasa mo yung aking pag-iisip. Mula po sa 107 billion ng PDIC na dapat sana isauli din. Tutungo po tayo, wag ninyong kalilimutan yung issue ng gold sale ng Bangko Sentral ng Pilipinas during the first quarter of 2024. Last year lamang po ito. Bakit natin ipinagdudugtong-dugtong ito? Sapagkat ang chairman po, nabanggit ko sa inyo, ng PDIC ay walang iba kundi ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ginoong Eli Remolona Jr. At nakuha yung 107 billion sa ilalim ng kanyang chairmanship of the PDIC. Punta po tayo dito sa gold sale ng Bangko Sentral noong first quarter ng 2024. Sino po ang gobernador ng Central Bank? Si Eli Remolona Jr. Kagaya po ng 107 billion PDIC funds na kinuha ng Marcos Jr. administration na walang paliwanag. Ganon din ang nangyari dito sa pagbenta ng ating gold reserve noong Marso ng taong 2024 last year, first quarter of last year. Sa ilalim din ng pamumuno ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Ano ang mga ginawa rin niya? Kagaya ng PDIC, walang paliwanag. Masyado pong maliit ang tingin sa ating mga Pilipino. Akala nila sila lang nakakaunawa ng usaping pananalapi. Akala nila sila lang ang may karapatan mag-usap pagdating sa pananalapi ng ating bansa. Sila lang, siya, si Recto, kukunin dito, nanakawin dito, popondo sa ganun. Hindi na po tama itong nangyayari. Nabanggit ko po sa inyo, 60 billion yung sa PhilHealth funds. 107 billion itong PDIC. 74 billion ziniro nila itong 2025 budget ng PhilHealth. So more or less itong tatlong items pa lamang na ito ay 241 billion pesos more or less. Pasok ko natin yung 25 metric tons, more or less 25 metric tons ng ginto
yung ating gold reserves. Binenta po ito. At ito pong 25 metric tons o tonelada more or less ay mga 15.69, representing 15.69% of our reserves. Yung binenta po nila. Binenta po nila yan noong 2024. Kaya po natin ibinabalik at pinag-uusapan muli sapagkat questionable po yung bentahan. It was a questionable sale of more or less 25 metric tons of gold coming from our reserve, ibinenta po ng Bangko Sentral nang walang paliwanag. Paliwanag saan? Sino ang buyer? Bansa din ba ang katransaksyon nila? Bansa sa bansa? Private bank ba ang bumili niyan? Central bank din ba ng ibang bansa? Sino yung nasa gitna? Sino yung nag-facilitate ng bentahan? Sapagkat yan po'y open at transparent naman po naman dapat talaga yan. Dapat sinasabi kung sino yung nag-komisyon, sinong kumomisyon, at magkano yung komisyon. Mahalaga po yan eh. At ang pinakamahalaga, saan dinala yung pera na naging proceeds ng bentahan ng ating ginto. Ginto na po ito eh. Imagine ninyo, 25 metric tons, yung iba nagsasabi 29.4 metric tons. The problem lies, dahil nga po na hindi that we cannot ascertain the exact amount of gold that was sold by the BSP precisely because walang transparency. Hindi ipinapaliwanag magpahanggang sa ngayon. Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, tang inumin, tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis, kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung New World Record, the fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang moto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong, love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste! Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung Vice President namin, oh, ganda-ganda. Matalino, no, maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging
nasaktan gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.